Hello mga idol, kumusta? So, meron lang i-share sa inyo ngayon na tungkol ito sa SAP na naman ng DSWD, na kung saan ito nagpaliwanag si Secretary Rolando Bautista tungkol sa mga hindi pa nakatanggap ng ayuda at mga hindi pa nagpalista na hindi nabigyan ng nakaraan ng mga bigayan ng SAP. Papaliwanag niya ngayon yung dapat mo nagagawin. Kaya kung isa ka sa mga hindi pa nakakuha ng ayuda mula sa DSWD, may pag-asa ka pa. So pakinggan natin itong paliwanag ni Secretary Rolando Bautista ng DSWD about dito sa pinamimigay nila na SAP at saka mga importanteng pahayag niya patungkol dito. So, kung bago pala tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe button at saka yung notification button na rin para maging updated ka sa aking videos. Salamat. So, pakinggan natin yung kanyang pahayag patungkol dito sa pinamimigay nila na SAP nila Secretary Rolando Bautista. Pakinggan natin. Ng ating mga lokal na pamahalaan para magsumite ng listahan ng waitlisted o left out. Sa totoo lang, mula pa nung umpisa na magbigay sila ng ayuda, ay talagang nagkaroon na kami ng appeal system para doon sa mga kwalipikado, eligible, na i-submit ang kanilang mga pangalan, no, sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Nagbigay na ng direktiba ang DILG sa mga lokal na pamahalaan na isumite hanggang Mayo 21. Ayun yung ating cut-off, ang listahan ng kanilang waitlisted families o mga pamilyang kwalipikado ngunit hindi nakatanggap ng SAP. Para sa ating mga kaubayan na hindi nakaabot sa listahan ng LGU, tayo ay nananawagan sa kanilang lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng tulong at iba pang mga uri ng assistance. Samantala, maaari ding lumapit sa aming mga field offices para sa aming mga regular na programa. Sa panahon na ito, ating ipinamalas ang diwa ng bayanihan sa pakipagtutulungan sa pamahalaan, sa pribadong sektor. Meron lang kisingit kasi sa panahon ngayon talagang pinamalas daw nila yung bayanihan talaga na tulungan para sa mga tao natin na mga kababayan natin na talagang napiktuhan sa pandemic na to. So kayo lang bahala kung masasabi nyo kung talagang nagbayanihan nga ba talaga ng maayos. Pero normal naman, tao lang tayo, kakamali din minsan. Sige, patuloy tayo. Sama-sama naging nating tulungan ang mga pamilyang naapektuhan at hindi naabutan ng tulong. Sa maraan na ito, sama-sama din tayong makakabangon. Kailangang services at interventions ng beneficiary upang may tama ang kanilang illegal na gawain. Ang mga individual na nag-resort sa gambling at drugs ay sanhi ng magkakakibat na problema mula sa kanilang environment. Pero tinitignan pa rin natin sila na may kakayahan na harapin ang kanilang mga problema sa tulong ng social worker, kanyang pamilya at mga miyembro ng pamayanan. Ipinapaalala ng DSWD na ang emergency subsidy ay ibinabahagi sa mga mahihirap ng pamilya upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa panahon ng crisis na ito. Iwaksi ang bisyo at bigyang prioridad ang pagkain, tubig at gamot upang makaiwas sa anumang iwas sa mga bisyo, yung mga, kasi alam niyo, may mga tao talaga na alam na naghihirap yung kanyang sitwasyon, may bisyo pa rin na ginagawa na parang hindi niya iniisip na yung bukas, patuloy na nagbibisyo. May point naman dito si Secretary Bautista. sakit. Okay. Second, susunod na Mahal na Pangulo noong May 12 ay nabanggit niya na maraming mga reklamo hingi sa irregularidad sa pamahagi ng SAP, gayon din ang limitadong kapasidad ng DSWD upang ipatupad ang programa. Kung kaya't
nagsabi ang ating butihing Pangulo sa DSWD na ang ahensya na ang manguna sa pamahagi ng SAP. Sinabi rin ng ating Pangulo na kunin ng tulong ng Armed Forces of the Philippines, particular ang mga babaeng sundalo sa pamahagi ng ayuda. Gayon din na ipatupad ng So tama naman, dapat patulong na talaga yung mga Armed Forces of the Philippines na bibigyan ng ayuda kasi anong pitsa na, nalilit na yata. So tatapos na lang yung pandemic, di pa rin lahat nabibigyan. Pero dapat na magmadali na talaga, mabigay na lahat. Kasi yan ang oras na iba hirap na talaga sa buhay. programa katuwang ang AFP at kasama na rin dito ang PNP para masigurado ang seguridad at kaligtasan ng mga kawani at sundalo at iba pang mga SAP implementers na namamahagi ng ayuda alinsunod sa mga umiiral na batas at polisiya. Sec, kamusta raw po ang DSWD workforce sa panahon ngayon? Sa kagustuhan ng DSWD na mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng ayuda, maraming mga kawani ang patuloy na nagtatrabaho at dialintana ang banta ng COVID-19 sa kanilang kalusugan at seguridad. Nakakalungkot lamang na 807 sa ating mga kawani mula sa iba't ibang field offices ay may mga PUI at PUM sa kasalukuyan. Mula sa bilang na ito, 48 ang nag-self-quarantine. Sa DSWD NCR, may isang nag-positive pero salamat sa Diyos ay lumabas na negative na ang resulta nila. Gayun din sa Field Office 4A ay may 3 kawani na kasalukuyan din na naka-self-quarantine dahil nakitaan din sila ng positive COVID-19 infection. Ang ahensya ay handa namang tumulong sa mga kawani at sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng psychosocial intervention at financial support. Binibigyan din sila ng family food packs at iba pang mga non-food items habang sila ay naka-self-quarantine. Okay. Sir, may clarification lang po. Na sinasertipikahan ng accountant ang LGU at inaprubahan ng local chief executive at isang kopya ng mga opisyal na resibo para mga sa isinauli o ibinalik na hindi nagamit sa pondo ng first tranche. Magagawa lamang ang validasyon at tusuri ng mga field office kapag ang mga datos ng bawat LGU ay naisumite na ng buo sapagkat nagaganap ang validasyon sa antas ng lungsod, munisipalidad, lalawigan, rehiyon sa mga antas ng field office. Pagkatapos na iyon, ipapadala ito sa DSWD Central Office para sa cross-matching at deduplication sa listahan ng mga benepisyaryo ng ibang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang duplisidad at ineligibility. Yung sinasabi nating ayuda galing sa mga ibang ahensya, ito yung sinasabi nating ito yung tupad galing sa DOLE, ito yung farmer subsidy galing sa DA, at yung small business wage subsidy na galing sa SSS. Ginagawa ng DSW. Ibig sabihin, ang dami pala talagang makukuha yung mga kababayan natin kung pagsasama-samahin itong mga namimigay. Kaya lang ang tanong kung makakarating ba. Pero may nakakarating naman, madami naman nakakarating, pero mayroon pa rin talaga hindi talaga nabibiyayaan. So, tuloy natin pakinggan. Ang lahat ng paraan upang mapaigli ang proseso ng pagsusuri at validasyon. Gayunman, kailangan namin ang buong kooperasyon ng mga LGU upang mangyari ito. Pinapaabot ng DSWD ang pasasalamat nito sa Senado, sa kapulungan ng mga representante, sa mga lokal na pamahalaan, sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, at lahat ng stakeholders na kaisa namin sa pagtatrabaho para sa mabilis na pamamahagi na pinapatupad na pangalawang SAP
distribution. Nagpapasalamat kami sa taong bayan para sa kanilang pasensya at pag-unawa sa panahon ito ng pandemyang COVID-19. Muli, nagpapasalamat ang DSWD sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, mga local social welfare development officers, mga kawani ng ahensya ng frontliners sa pagpahatid ng tulong, mga private groups at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang makapaghatid tayo ng serbisyong may malasakit sa ating mga mamayan. Batid ng DSWD ang pangangailangan ng ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Nais namin na maibigay ang second tranche ng Social Amelioration Program sa lalong mabilis na panahon. Tinitiyak lamang po natin na maayos ang mga pamaraan na ipinapatupad upang ang pondo ay mapunta sa mga kwalipikado at mabigyang pagkakataon ang iba pa na makatanggap din ng kaukulang tulong. Sa mga DSWD personnel na nagpositibo sa COVID-19 at kasalukuyang naka-quarantine, magpagaling kayo. Alam ko na kayong mga kawani ay ramdam ang hirap at panganib sa pagpunta sa mga lugar na pinagdadahusan ng payout. Hindi man kayo nare-recognize ng ibang tao na hindi nakikita ang inyong ginagawa, ay alam ko na malaking konswelo na sa inyo ang pagpapasalamat ng mga taong inyong naservisyohan. Ayun lang po ang aking mensahe at magandang hapon ng ating mga lokal na pamahalaan. So yan ang paliwanag ni Secretary Rolando Bautista ng DSWD. So kayo na ang bahala mga idol kung ano ang masasabi nyo dito. At kung isa ka na mapalad na tulungan nila, dapat lang. At para naman sa mga tao na hindi pa nabigyan, pwede kayo naman lumapit. Sinabi naman niya na may pag-asa ka pa naman na mag-submit kung talagang kwalipikado ka na makakuha ng SAP. So, hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na i-click yung subscribe at sama mo na rin yung notification button para maging updated ka sa aking mga video. Maraming salamat at God bless. Thank you pala sa mga nanonood dito sa aking channel. Maraming salamat sa inyo.